allergic rhinitis o chronic sinusitis. Ito ang lunas na hinihintay mo. Barado ang ilong mo araw-araw. Paulit-ulit ang pagbahing. Hindi mawala-walang sipon. Akala mo simpleng allergy lang, pero maaaring sinusitis na pala. At ang mas delikado, maraming Pilipino ang hindi alam ang pagkakaiba. Kaya mali ang nagiging lunas. Kapag allergy, kadalasan panandalian lang. May trigger tulad ng alikabok, pollen o balahibo ng pusa. Pero kapag sinusitis, may impeksyon o pamamaga sa loob ng sinus na tumatagal ng linggo o buwan. Kaya kung lagi kang may sipon, mabigat ang ulo, at parang may presyon sa pisngi o noo, baka hindi na simpleng allergy yan. Sa video na ito, aalamin natin kung allergy ba o sinusitis ang nararamdaman mo. At isang simpleng natural na paraan na maaring makatulong. Kaya huwag kang bibitaw dahil baka ito na ang lunas na hinihintay mo. May isang pasyente akong nakausap. Akala niya allergy lang. Ilang buwan na siyang bumabahing, barado ang ilong at laging pagod. Umiinom siya ng antihistamine pero hindi nawawala. Hanggang sa malaman niya, sinusitis na pala. At dito nagkakamali ang maraming tao. Kasi kapag allergy, mabilis ang reaksyon, may trigger tulad ng alikabok, pollen o balahibo ng hayop. Pero kapag sinusitis, ibang usapan na. May pamamaga sa sinus, minsan may impeksyon, kaya tumatagal ng linggo o buwan. Kaya kahit anong gamot sa allergy ang inumin, hindi gagana kung sinusitis ang problema. At habang tumatagal, lalong bumibigat ang pakiramdam. Masakit ang ulo, mabigat ang pisngi, hirap huminga, at minsan pati panlasa at pangamoy nawawala. Kaya mahalagang malaman natin ang pagkakaiba. Kung mali ang lunas, lalo lang tatagal ang sakit. Sa video na ito, tutulungan kitang kilalanin kung allergic rhinitis ba o chronic sinusitis ang nararamdaman mo. At ipapakita ko ang isang simpleng natural na paraan na maaaring makatulong. Kaya makinig ka hanggang dulo, baka ito na ang kasagutan sa matagal mo ng problema. Allergic rhinitis. Kapag allergic rhinitis, karaniwan ang mga sintomas, sunod-sunod na pagbahing, watery sipon, makating ilong, makating mata, at ang pinaka-importante, may trigger. Kapag nalantad ka sa alikabok, pollen o hayop, biglang lalabas ang sintomas. Pero kapag nawala ang trigger, gumagaan din. Ngayon, isipin mo ito bilang simpleng alarm system ng katawan. Kapag may pumasok na irritant, kahit maliit na particle lang, nag-o-overreact ang immune system. Parang kapitbahay na sobrang praning. Konting ingay lang, tawag agad ng barangay tanod. Kaya sa allergic rhinitis, mabilis ang reaksyon. Halimbawa, naglinis ka ng kwarto, tapos naalikabukan ka. Ayon, sunod-sunod na bahing, tumutulo ang sipon, namumula ang mata. Pero kapag lumabas ka at wala na ang alikabok, gumagaan din agad ang pakiramdam. Ang problema, maraming Pilipino ang akala sipon lang o simpleng trangkaso. Kaya inom ng gamot, tapos bumalik sa dati. Pero kung paulit-ulit, lalo na tuwing may trigger, malamang allergic rhinitis na yan. At tandaan, hindi ito nakakahawa. Hindi dahil nahawa ka sa katabi mong may sipon. Ito ay sariling immune system mo na sobrang reactive. Kung hindi mo makilala ang tendency, mali ang lunas. May iba, antibiotics agad. Hindi naman infection, kaya walang epekto. Kaya mahalaga na alam mo ang pattern. Kapag may trigger, biglang lumalabas. Kapag nawala ang trigger, gumagaan. Yan ang allergic rhinitis. At sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang chronic sinusitis, kung saan hindi trigger ang problema, kundi tuloy-tuloy na pamamaga. Dito mas maraming Pilipino ang nalilito, kaya huwag kang aalis dahil baka ito na ang sagot sa matagal mong baradong ilong.
Pero paano kung hindi na nawawala? Chronic sinusitis. Kapag sinusitis, iba na ang pakiramdam. Barado ang ilong buong araw, may pressure sa mukha, masakit ang noo o pisngi, at makapal ang sipon. At minsan, parang mabigat ang ulo. Hindi na ito simpleng allergy. May inflammation na sa sinus cavities. At kung tumagal, maaaring maging chronic. Ano ang ibig sabihin ng chronic? Ibig sabihin, hindi lang ilang araw o linggo. Minsan buwan, minsan taon. Parang kapitbahay na hindi na umaalis. Lagi mong kasama ang baradong ilong at mabigat na ulo. Kapag sinusitis, hindi trigger ang problema. Hindi dahil sa alikabok o pollen. Ang ugat ay tuloy-tuloy na pamamaga o impeksyon sa loob ng sinus. Kaya kahit wala kang allergy, ramdam mo pa rin ang sintomas. At dito nagkakamali ang marami. Akala nila allergy, kaya antihistamine ang iniinom. Pero hindi gumagaan. Kasi hindi allergy ang kalaban, kundi inflamasyon. Kung hindi maagapan, lumalala pa. Pwede kang mawalan ng pangamoy, laging pagod, at minsan pati boses nagbabago dahil barado ang ilong. May iba pang sintomas tulad ng postnasal drip, yung parang may sipon na dumadaloy sa likod ng lalamunan. Kaya lagi kang ubo, lalo na sa gabi. Isipin mo, araw-araw kang may sipon, mabigat ang ulo, hirap huminga. Hindi lang nakakainis, nakakaapekto sa trabaho, sa tulog, pati sa quality ng buhay. Kaya mahalagang malaman kung sinusitis na ba ang nararamdaman mo. Dahil kung mali ang lunas, lalo lang tatagal ang sakit. At dito papasok ang tamang kaalaman. Sa susunod na bahagi, ipapakita ko kung paano mo malalaman kung allergic rhinitis lang ba o chronic sinusitis na. At isang simpleng natural na paraan na maaaring makatulong para gumaan ang pakiramdam. Kaya huwag kang bibitaw dahil baka ito na ang lunas na hinihintay mo. At dito papasok ang tanong, may magagawa ba tayo? Natural remedy. May simpleng timpla na pinag-uusapan ngayon, turmeric, lemon, at black pepper. Ang turmeric ay kilalang may anti-inflammatory properties. Maaaring makatulong sa pamamaga ng sinus. Parang natural na gamot mula sa kusina, ginagamit na ng mga lola natin sa pagluluto. Pero ngayon, nakikita rin ng siyensya ang benepisyo nito. Ang lemon naman ay mayaman sa vitamin C, tumutulong sa immune system. Kumbaga, ito ang pangpalakas ng depensa ng katawan. Kapag malakas ang immune system, mas mabilis kang makarecover sa mga irritation or infection. At ang black pepper ay tumutulong na palakasin ang absorption ng turmeric. Kung turmeric lang, hindi ganoon ka-epektibo. Pero kapag may black pepper, mas nagiging bioavailable o mas nasisipsip ng katawan ang turmeric. Paano ihanda? Isang tasa ng maligamgam na tubig, isang kaapat na kutsarita ng turmeric, konting black pepper, at kaunting lemon juice, isang ikawalo ng lemon. Haluin. Inumin habang mainit-init sa umaga bago magalmusal. Parang simpleng morning ritual, hindi lang pampagaan ng pakiramdam, kundi pampalakas din ng katawan. Pero tandaan, hindi ito instant cure. Hindi porket uminom ka ngayon, bukas wala na agad ang sinusitis. Ito ay supportive remedy. Nakakatulong sa inflammation, nakakapagpalakas ng resistensya, at nagbibigay ng ginhawa. Isipin mo ito parang tulong mula sa kalikasan. Hindi kapalit ng tamang gamutan, pero pwedeng maging dagdag na suporta. Kumbaga, parang kapamilya na laging nandyan para gumaan ang pakiramdam mo. Malay mo, katulad ka ng mga nagpatunay na gumaling sila dito. At syempre, kung matagal na ang sintomas, halimbawa, buwan na ang baradong ilong, makapal ang sipon, o nawawala ang pang-amoy, kailangan pa rin magpatingin sa doktor. Dahil baka may mas malalim na dahilan na dapat gamutin. Pero kung gusto mo ng natural na paraan na pwedeng isama sa araw-araw,
Itong turmeric lemon black pepper drink ay magandang simula. At higit sa lahat, kapag ginawa mo ito consistently, hindi lang sa sinusitis ka makikinabang. Mas malakas ang immune system, mas magaan ang pakiramdam, at mas energized ka sa buong araw. Kaya kung naghahanap ka ng simpleng lunas na pwedeng gawin sa bahay, baka ito na ang natural na remedy na hinihintay mo. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin kung paano mo malalaman kung allergic rhinitis lang ba o chronic sinusitis na talaga, at paano mo maiiwasan ang maling lunas na lalo lang nagpapahirap sa katawan. Narito ang ilan lang sa mga gumaling. Si Aling Flor, isang 45-year-old teacher sa Laguna. Dati-rati tuwing umaga, sinisipon siya, paulit-ulit ang pagbahing at hirap magturo dahil barado ang ilong. Pagkalipas ng isang buwan, napansin niyang nawala ang pangangati ng ilong. Tingin niya, malaking tulong ang turmeric combo. Si Anton naman ay isa sa aking mga pasyente mula sa Batangas. Isang 56-year-old na construction worker. Aniya, halos buwan-buwan nagkakasinusitis siya. Pero nang subukan niya ang turmeric lemon black pepper drink, napansin niyang hindi na siya nagkakasinusitis pagkalipas ng isang buwan. Dagdag pa niya, ngayon lang siya nakaramdam ng ginhawa sa paghinga. Marami pa ang nagsabi na nabawasan ang sipon nila, hindi na gaanong barado ang ilong at mas magaan ang pakiramdam. May ilan pa nga na nagsabing mas mahimbing ang tulog nila dahil hindi na sila nagigising sa ubo o baradong ilong. Ilang lang ito sa mga nagpatunay sa bisa ng turmeric combo. Pero tandaan, hindi ito pare-pareho sa lahat. May mga taong mabilis ang epekto, isang linggo pa lang, ramdam na ang ginhawa. May iba naman na mas mabagal ang resulta, depende sa kalusugan, lifestyle, at kung gaano katagal na ang kanilang kondisyon. Kaya mahalagang tandaan, hindi ito magic cure. Ito ay natural na suporta na pwedeng makatulong sa katawan. At syempre, kung matagal na ang sintomas, halimbawa, buwan na ang baradong ilong, makapal ang sipon o nawawala ang pangamoy, kailangan pa rin magpatingin sa doktor dahil baka may mas malalim na dahilan na dapat gamutin. Pero ang kagandahan ng mga kwento ni na Aling Flor at Anton, nagbibigay sila ng pag-asa. Kahit simpleng timpla mula sa kusina, pwedeng makatulong sa kalusugan. At higit sa lahat, kapag ginawa mo ito consistently, hindi lang sa sinusitis ka makikinabang. Mas malakas ang immune system, mas magaan ang pakiramdam, at mas energized ka sa araw-araw. Kaya kung naghahanap ka ng natural na paraan na pwedeng isama sa routine mo, baka ito na ang simpleng lunas na makakatulong sa iyo. Kung ang sintomas ay matagal na hindi nawawala, lumalala kahit may iniinom na gamot, may kasamang lagnat, o may matinding sakit sa ulo, mukha, o dibdib, kumonsulta sa doktor. Huwag lang umasa sa natural remedies. Oo, nakakatulong ang mga simpleng timpla tulad ng turmeric, lemon at black pepper. Pero tandaan, ito ay suporta lang. Kung ang katawan mo ay may infection o kung sobrang lala na ng inflammation, kailangan ng tamang diagnosis at gamutan mula sa eksperto. Isipin mo ito parang sasakyan. Kung flat lang ang gulong, pwede mong hangin. Pero kung sira na ang rim, kailangan ng mekaniko. Ganun din sa katawan, may mga bagay na kaya ng natural support, pero may mga kondisyon na kailangan ng doktor. Kaya kung matagal ka ng barado ang ilong, hindi ka makahinga ng maayos, o may kasamang lagnat at matinding sakit, huwag nang patagalin. Mas mabuti nang magpatingin para makasigurado. Ang natural remedies ay parang kapamilya na laging nandiyan para gumaan ang pakiramdam. Pero ang doktor, siya ang gabay para masiguradong tama ang lunas. Kaya tandaan, huwag basta-basta mag-self-medicate.
Huwag sa home remedies umasa at huwag matakot magpatingin. Dahil sa huli, ang pinakamahalaga ay ang kalusugan mo. Ang pinakaimportante, malaman kung allergy ba o sinusitis na. Dahil magkaiba ang approach. Kung allergic rhinitis, kadalasan may trigger, alikabok, pollen, balahibo ng hayop. Kapag nawala ang trigger, gumagaan din ang pakiramdam. Kaya ang lunas ay iwas sa trigger at tamang suporta sa immune system. Pero kung sinusitis, tuloy-tuloy ang pamamaga. Hindi ito dahil sa trigger, kundi dahil sa infection o chronic inflammation. Kaya ibang lunas ang kailangan. Hindi sapat ang antihistamine at minsan kailangan ng mas masusing gamutan. At huwag balewalain ang sintomas. Kung paulit-ulit, kung matagal, o kung lumalala. Mas mabuti nang kumonsulta sa doktor kaysa magtiis. Isipin mo, ang allergy ay parang bisita na biglang dumating, pero umaalis din. Ang sinusitis, parang nakikitira na sa bahay mo. Hindi umaalis at lalo pang nakakapagod. Kaya ang susi ay tamang pagkilala. Kapag alam mo kung ano talaga ang nararamdaman mo, mas madali mong matutumbok ang tamang lunas. At sa huli, ang kalusugan mo ang pinakamahalaga. Huwag hayaang simpleng sipon o baradong ilong ang makaapekto sa trabaho, sa tulog at sa quality ng buhay mo. Alamin, kumilos at huwag balewalain. Kung nakatulong ang video na ito, i-share mo sa pamilya mo, sa kaibigan mo, o sa kakilala mong laging may sipon at baradong ilong. Malay mo, ito na ang simpleng sagot na matagal na nilang hinahanap. At mag-comment ka sa ibaba. Allergy. Kung allergic rhinitis ang madalas mong maramdaman, o sinusitis, kung sa tingin mo ay chronic sinusitis na. Gusto nating makita kung alin ang mas common sa ating mga kababayan. At kung gusto mo ng mas maraming health tips na malinaw, practical, at parang kapamilya lang ang kausap, mag-subscribe ka sa channel. Huwag kalimutan i-click ang bell icon para lagi kang updated sa mga bagong video. Dito sa ating channel, ang layunin ay simple. Kalusugan, kapamilya style, malinaw, natural, at may malasakit. Kaya tandaan, huwag balewalain ang sintomas, alagaan ang sarili, at sama-sama tayong matuto ng mga natural na paraan para gumaan ang buhay. Maraming salamat sa panunood at kita-kits tayo sa susunod na video.